sinisigawan ang kapaligiran. Mga tao lumalangoy sa mga dahon at sanga patungo sa kanilang kaligtasan. May batang isinasalba at tarantang hinihintay ang iba nilang mga kasama. Hadlok! Parang may flash flood o tumaob na barko. Pero lahat ng ito nangyari lang sa isa. Swimming resort. Naiisip ko pa din yung kahoy papunta sa akin. Tapos masakit. Sabi nga ng mga pinsan ko, final destination. Caught on camera ang mga nagsuswimming sa isang resort sa Davao habang nagbabagsakan na ang mga malalaking puno. Anyari, ang halos 4,000 square meter resort na ito sa Matanao, Davao del Sur, hitik na hitik sa mga puno. Sa silong ng mga puno, matatagpuan ang bukal na sinementohan at ginawang swimming pool. Pero ang talagang dinarayo rito, ang natural spring na nakagagaling daw ng mga sakit-sakit. Kaya ang may arthritis na si Elmer, agad ditong bumisita nitong April 18. Flowing ang tubig, malinis palagi ang tubig. Wala ng mga sakit-sakit sa katawan. Nang wala raw kung ano-ano, may narinig silang malalakas na tunog. Parang may nag-firing dahil pag tunog na yun ng kahoy. Mura siya ka ng idlat, pagkadungog na ako, nitindog dahin ko din. Ngay nagtingog, naglagitik doon sa taas, nga murag na ay nabali. Akong bana po nakahangad. Sibat ka pamiro, anak. Itong rasa. Bantay mo mga tao, dagan mo! At heto na ang mga sumunod na nangyari. Laluya, hala, noon sa manto. Alang tao, hindi kayo. Asa mga bata? Hala. Ang sanga ng pinakamalaking puno bumigay. Hadlok! Bali, oh. Bali? Napagani, oh. Ang swimming pool nabalot ng mga dahon at malalaking sanga. Ang mga nirerentahang pahingahan at mga payong nagbagsakan. Yan! Bati mo balik, mukuha pa ba? Napabida kong kuwan, oh. Asin sa ato! Ang mga bata, inirescue na. Laluya, hala, noon sa manto. Asa mga bata? Nakaluoy. Nung sa kanaipit ka, sakita sa kong hawak ko eh. Nadagdagan sa ka. Nangyari lahat ng ito sa loob lang ng halos 5 minuto. Mayroon kaming lifeguard in case mayroong malunod. Sa mga kahoy, wala masyado kasi hindi namin na-disipid. Sa 8 taong pagiging lifeguard ni Bermil sa resort, hindi niya inakalang may mangyayaring ganitong aksidente. Uban, mga kahoy, bising na iniipit. 1 drum, wala. Malaki. So, bugat na kayo. Nabagsak itong ihangguan. Wala, itiripit sa puno. Hanap-hanap niya sa nabisaglayan ako anda. Nibilin. Tabang naman itong ubanguan. Ang endure. Si Julina, dadalo lang sana sa reunion nilang magkakapatid. Bumisita ako sa kapatid ko kasi mga 10 years na ata hindi ako nakapunta doon. 11 na ata kami lahat. Puro na lang saya. Nang biglang, bumagsak yung kahoy papunta sa akin. Namanhid na lahat ng dito banda ko sa kaliwang pa ako. Nung nasa pool pa ako, hinila ako ng sister-in-law ko.
Nabingi na ako. Wala na akong makita. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam na may sugat. Natusok na pala. Nagtamo si Jolina ng mga sugat sa balakang at kaliwang tagiliran. Yung sugat ko pa andito sa paa. Medyo malaki dito. Ito po yung natusok. Iisip ko pa din yung tao papunta sa akin. May mga bata kaming kasama buti hindi sila naabutan. Buti ako na lang kasi kung sa mga bata yung nangyari, hindi nila kaya yung nararamdaman ko Naligo na yung ibang kasama namin. While kami nasa cottage, nag-light, nag-inom-inuman, may narinig kami something pag namin sa may itaas. Naputol talaga yung mga kahoy, nabagsakan yung sa aming cottage. Nawalan ako ng malay, may humila sa akin. Narinig ko ng mga iyak, tapos mga sigaw. Hala, buhay pa pala ako. Sabi nga ng mga pinsan ko, final destination. Ayon sa investigasyon, 6 ang nabagsakan ng bumigay na sanga. Ang iba, minor na gasgas at sugat ang tinamo. Paglilinaw ng management ng resort, sumunod daw sila sa protocol sa pagbubukas ng resort ngayong pandemya. Agad-agad, sinay ko yung area, tapos pinuntahan yung mga pasyente, binayaran naman yung bill. Pero ano nga ba ang punot dulo ng trahedyang ito? Kita ko ang kahoy na umikot tapos bumagsak, parang twister ba? Inikot yung kahoy tapos nabalik. Trahedya lang talaga. Ito, pag masyadong malakas yung hangin, hindi naman natumba yung mga puno. Parang ipo-ipo kasi yung dumating. Yung nakita ng mga tao na nagkaroon ng spinning motion, isolated na lugar. That is possible. Maring sabihin natin ipo-ipo, April 18 sa Bukidnon. Kapag record po kami na napakalakas na hangin. Similar po sa incident na ito. Meron pong naputol na puno doon. Bahagi yan nung malakas na sirkulasyon ng hangin, gawa po ng bagyong Bising. Habang palakas ng palakas yan, kumaari, lalayo tayo dyan sa mga mapunong lugar kasi maari mangyari na mabali ang mga sangan yan at tumama sa atin. Nag-inspeksyon sa resort ang mga otoridad. Mas possible within 24 hours, may-issue na mo ang permit to cut under supervision sa Senro. Purpose na to para dili na ta magkaroon ng the same incident in the future. For prevention purposes, pili ta mag-comprehensive assessment sa kanang mga kahoy, kadagan mga kahoy nga na-establish sa palibot para makapinpoint ta kung asa tong hazardous ug dili. So kung hazardous gid sa pong kahoy, putol tanan. Pero kung portion lang, mag-trim. As per observation, itong kahoy na to, mayroon siyang sintirat. Weak na siya, na-trigger pa siya ng weather condition that time. Over 50 years na daw yung sabi nila. Siya yung pinakamatanda. Matapos ang insidente, tinabas ng management ng resort ang ilan pang mga malalaki at nagtataas ang mga sanga. Naka-pruning na lahat ng mga puno para at least wala na talagang mangyaring incident. Yung net, isa din yan sa tinitingnan. Sa tingin mo, may narinig ka ng kakaiba, dapat lumayo ka na agad. Kung hindi ka pa nawala ng malay, hindi kang lumapag para mas makalabas ka doon sa area. Wala namang may kagustuhan doon kasi natural calamity yun. At least yung action made after that, ginawa naman. Makagarantin ako na safe na siya. Nabubuhay tayo sa napakadelikadong panahon ngayon. Kaya lalo pa tayong maging alerto sa lahat ng pagkakataon dahil hindi natin alam kung kailan babagsak. Ang mga sanga-sangang pagsubok. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.